Ito ay isang animation na ginawa para sa mga matatanda, pero hindi ko kayang panoorin. Isang buhay na isda ang pinipigil ng chef sa chopping board. Pagkatapos ay hiniwan niya ang tiyan nito mula sa palikpik, at saka inalis ang lahat ng lamang loob bago hiwain ang isda. Hinati ito sa 24 na piraso at inilapag sa hapagkainan. Sa puntong iyon, ang kawawang isda ay hindi pa lubusang patay. Natuwa ang bisita, kaya isinaksak niya ang isang sigarilyo. Tingnan mo, marunong manigarilyo ang isda. Tama na, nakakaawa naman siya. Ngunit nasaksihan ng ibang isda sa aquarium ang kalupitang iyon. Kaya nakabuo sila ng isang kasanayan. Tuwing may bisitang pumipili ng isda, sabay-sabay silang tumatagilid at nagkukunwaring patay. Sa ganitong paraan, iisipin ng mga bisita na hindi nasariwa ang isda. Kaya hindi sila mapipili. Isang mackerel ang dumating sa aquarium. Iba siya sa ibang isdang pinalaki sa loob. Si Pata ay nahuli mula sa karagatan. Mula nang pumasok siya sa aquarium, nagsimula na siyang ulit-ulit na bumangga sa salamin. Gusto niyang basagin ang harang at makabalik sa dagat. Tinatawanan siya ng ibang isda dahil sa kanyang kamangmangan. Hindi nila alam na sila pala ang makitid ang pananaw. Isang maliit na dilaw na isda lang ang nagpayong tumigil siya. Dahil wala pang isdang nakalabas dito ng buhay. Ngunit ang pagnanais ni Pata para sa kalayaan ay mas malaki kaysa sa buhay. Habang patuloy siyang bumabangga ng walang takot, ang malakas na tunog ng banggaan ay gumising sa pinuno ng tangke. Isa itong halibut na may mabagsik na itsura. Palagi siyang nagtatago sa ilalim ng deck tuwing araw. Lumalabas lang siya tuwing gabi, sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang ibang isda ay sinanay na kumilos ng sabay-sabay. Ang galing sa pagbaligtad ay itinuro rin niya. Iniisip ng matandang halibut na si Pata ay makakapahamak sa lahat, kaya hinampis niya ito ng buntot at pinatalsik. Hoy, gusto mo bang mabuhay? Tabi dyan, kailangan kong lumabas. Nang makita niyang hindi marunong makisama ang bagong dating, muli niya itong hinampis hanggang mawala ng malay si Pata. Binalaan niya ito na sa susunod na may taong darating, dapat magkunwaring patay ng maayos. Nang magising si Pata, umaga na. Biglang may isang isda na nasa bingit ng kamatayan ang itinapon sa aquarium. Pilit siyang humihingi ng tulong sa mga kasama, ngunit wala ni isang isda ang tumulong sa kanya. Sa halip, pinagtawanan pa siya habang nanunood. Itinulak nila ang carp patungo sa labasan ng tubig. Matapos siyang kainin ng pinuno ng mag-isa, ang matabang isda na nawalan ng mga mata ay basta na lang itinapon. Amoy ang dugo, nagsitakbuhan ng ibang isda, kinain nila ang katawan at lamang loob ng kanilang kapwa. Hindi kailanman inakala ni Pata, na hindi lang tao ang dapat katakutan dito, pati rin ang sariling kauri, ngunit wala siyang panahon para alalahanin ang lahat ng iyon. Kung kayang ihulog ang isda mula sa itaas, ibig sabihin ay pwede ring umalis mula roon. Kaya tumalon siya ng buong lakas, at matagumpay siyang nakalabas ng aquarium. Nang makita ito ng mga kasama, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi nila akalaing talagang makakalabas siya. Sa labas, ibinuhos ni Pata ang lahat ng kanyang lakas. Tumatalon siya papunta sa direksyon ng dagat. Kailangan na lang niyang magtiis pa ng kaunti, at makakamit na niya ang tunay na kalayaan. Ngunit unti-unting naging malabo ang kanyang paningin. Dahil sa matinding kakulangan sa tubig, nawalan siya ng malay. Saktong napansin siya ng kusinero. Agad siyang itinapon pabalik sa aquarium. Mas malala pa, ang ginawa ni Pata ay lubusang nagpagalit sa pinuno. Ayon sa patakaran, ang pinuno ay magbibigay ng isang bagtong. Kapag mali ang sagot, kakagatin at aalisin ang buntot. At ang tanong ngayong araw ay, ilang paa mayroon ng starfish? Hindi pa kailanman nakakita ng starfish ang mga isdang pinalaki sa loob. Kaya hindi rin nila alam kung ilan ang paa nito. Pero para kay Pata na galing sa dagat, madali lang ang tanong na ito. Ang starfish ay may 5 paa, pero ang tamang sagot ngayon daw ay 50. Hindi ba tahas ang kasinungalingan ito? Sa sandaling iyon, napagtanto niya na. Hindi mahalaga ang sagot, ang mahalaga ay ang autoridad at dangal ng pinuno. Ngunit ayaw ni Pata na magpasakop sa kanyang kalupitan. Kaya nagsimula ang laban ng dalawang isda sa loob ng aquarium. Bagaman malaki at malakas ang matandang halibut. Magilas at mabilis si Pata. Nang dahil dito, bumangga ang halibut sa salamin. Sa labang ito, bahagyang nanaig si Pata. Aray, may dugo sa ilong. Anong ginagawa mo? Naramdaman ng matandang halibut ang matinding kahihiyan. Kaya't nagbitaw siya ng matapang na salita bago magtago sa ilalim ng tangke. Isang oportunistang il ang lumapit, at ipinahayag ang suporta kay Pata bilang bagong tagapagtanong. Bagamat wala namang interes si Pata sa larong ito, nang pag-isipan niya ito, naisip niyang baka makakuha siya ng mahalagang impormasyon. Nagtanong siya kung paano makakatakas mula rito. Iniisip ng ibang isda na hindi makatotohanan ang basagin ang aquarium. Mas mabuting humingi ng tulong sa hari ng alimango. Baka kayang gawin niyon ng kanilang mga sipit. Biglang lumiwanag ang mata ni Pada, naisip niyang posible ito. Ngunit nagsimulang mawalan ng pag-asa ang ibang mga isda. Pakiramdam nila, bago pa man makapagsalita, maaaring kainin na sila ng buhay ng mga alimango. Sa huli, tanging si Little Yellowfish lang ang sumuporta kay Pada. Bagaman siya'y positibo, wala siyang malinaw na direksyon sa buhay. Simula pagkasilang, lumaki siya sa isang palaisdaan. Ngayon, nang marinig niya ang kwento ni Pada tungkol sa walang hanggang karagatan, nagsimula siyang maging curious sa mundo sa labas. Samantala, palihim na nakikinig si matandang dapa sa ilalim. Punong-puno siya ng galit at lungkot. Dahil inosente si Pada, hindi niya naunawaan ang mabuting layunin nito. May dating kasintahan si matandang dapa. Ikinwento nito ang maraming kawili-wiling bagay tungkol sa karagatan. Tinuruan pa siya kung paano magkunwaring patay para makaligtas. Nangako silang sabay na babalik sa karagatan. Ngunit isang araw bago nila isakatuparan ang plano, napili ng isang customer ang kanyang kasintahan at iniahon ito. Kitang-kita niya kung paanong hiniwa-hiwa ang kanyang mahal, at ginawang si Shimi. Nawala ang pagnanais niyang umalis. Nais na lamang niyang mabuhay ng payapa. Kasabay nito, pinayuhan niya ang mga bagong dating na isda na huwag ng mangarap tumakas. Ang mabuhay ay ang pinakadakilang kalayaan. Ngunit hindi nito napigilan si Pada sa paghahangad ng kalayaan. Isang araw, habang nililinis ng tindahan ng isda ang aquarium, umalon si Pada kasama si Little Yellowfish palabas ng palangganang may tubig.
Buong lakas silang tumalbog patungo sa direksyon ng dagat. Ngunit isang dumaraan ang di sinasadyang natapakan si Little Yellowfish. Sa sandaling iyon, isang hakbang na lang si Pada mula sa karagatan. Ngunit pinigilan siya ng pagkakaibigan sa kanyang pagtakbo. Ito na ang pinakamalapit nilang pagkakataon sa dagat. Ngunit muli silang ibinalik ng may-ari sa aquarium. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Pada. Nagpa siya siyang subukan ng kapalaran sa mga hari ng alimango ngayong gabi. Kaya pagdilim ng gabi, tumalon si Pada ng mataas. Tumundag siya papasok sa aquarium ng mga hari ng alimango. Umaasa siyang gamitin nila ang kanilang sipit para basagin ang salamin. At sabay-sabay silang makatakas mula rito. Ngunit ang mga nilalang na ito'y matagal nang sumuko sa kanilang kapalaran. Hindi lang walang tumugon kay Pada. Sinaktan pa siya ng matitinding kurot ng mga sipit. At sa sandaling iyon, isang batang paslit ang napadaan. Napansin niya si Pada. Agad niya itong hinagis sa aquarium ng mga ornamental na isda. Hindi inaasahan ni Pada, may hierarkiya rin pala rito. Nang makita siya ng mga clownfish na akala'y mararangal, tinawag siyang walang kwentang isdang pangkain. At sinubukang palayasin siya, habang gutom na gutom si Pada sa mga sandaling iyon. Hindi na niya napigil ang madama ang galit sa narinig. Isang kagat lang, nilamon niya ang clownfish. Pagkatapos ay nagpatuloy sa matinding pagkain. Walang laman ang kanyang isipan kundi gutom. Anging likas na instinct na lang ang natira. Ngunit sa huli, isang matalim na espada mula sa dekorasyon ng aquarium. Tumagos sa kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Kasabay nito, nang makita ni Little Yellowfish na matagal nang wala si Pada, nagsimula siyang mag-alala sa kanyang kalagayan. Hindi alintana ang pagtutol ni matandang dapa. Tumalon siya papasok sa aquarium ng mga hari ng alimango, ngunit hindi siya kasing swerte. Ang nakita niya ay isang sipit na nakataas ng mataas. Nanaginip siya, isang panaginip tungkol sa pangako nila ni Pada. Nasabay silang pupunta sa karagatang pinapangarap nila. May pagkakataon din ba akong makarating sa dagat? Siyempre, kahit sino ay may karapatang makarating doon. Talaga ba? Pwede ba akong sumama sa iyo? Siyempre, pwede tayong magkasamang pumunta roon. Siguradong makakaalis tayo. Makakasama rin ako, haha. Ngunit ang katotohanan ay, patay na si Little Yellowfish. Agad na lumapit ang tusong eel upang lamunin ng masaganang hapunan. Ngunit ang karaniwang malamig at walang puso na si matandang dapa, ay biglang binago ang asal at tinakpan si Little Yellowfish ng kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Kumakain siyempre, ano pa nga ba? Kaibigan natin siya. Noong buhay pa siguro, pero ngayon, isa na lang siyang piraso ng karne. Habang nagtatalo sila, itinapon din si Pada sa loob, sugatan at nanghihina. Nang makita niya ang tagpong iyon, akala niya si matandang dapa ang pumatay kay Little Yellowfish. Agad siyang sumugod upang ipaghiganti ito, ngunit umiwas lamang si matandang dapa. Sakto namang dumating ang isang customer mula sa labas, at umorder ng isang flatfish, dapa. Kaya't kinuha si matandang dapa ng chef at inilabas. Inilagay siya sa chopping board habang hinihintay ang hatol. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang loob ng kusina. Ang mga isda ay pinapatulog ng marahan at hinihiwa ng malinis. Ginagawang sashimi at maayos na inaayos sa mga plato. Humihingal siya ng malalim, takot na takot, hindi makapikit. O kaya'y niluluto sa pulang sabaw. O dinudurog at ginagawang fish paste. At lahat ng iyon ay nilalamon sa nakakatakot na bibig ng tao. Sa sandaling iyon, nakita niyang muli ang chef na pumasok. Ay hawak ito, ang kanyang matalik na kaibigan. Itinapon si Little Yellowfish sa tabi ng lababo nang walang pakialam. Kaba at pawis ng takot ay humalo sa luha ng dalamhati. Nakita niya si Little Yellowfish na unti-unting dumudulas. Papasok sa lumang palanggana na puno ng lamang loob at walang buhay na tubig. Bahagya pang gumagalaw ang kanyang wasak na katawan. Samantala, dumating na rin ang huling sandali ni matandang dapa. Habang papalapit na ang kutsilyo ng chef, biglang kinansela ng customer ang order ng flatfish. At pinapalitan ito ng masiglang mackerel na nakita niya kanina. Kaya't ibinalik si matandang dapa sa aquarium. Samantala, si Pada na laging nangangarap ng kalayaan ay inilapag sa hapagkainan ng tao. At nilagyan pa siya ng sigarilyo sa bibig ng nagbibiro na customer. Habang tinatawanan nila ang sakripisyo ni Pada, ang eksenang iyon ay gumising sa alaala ni matandang dapa. At muling nag-alabang apoy na minsan ay sinindihan ng kanyang kasintahan. Isang tahimik at payapang hapon, pumasok ang may-ari ng tindahan para linisin ang aquarium gaya ng dati. Ngunit biglang sumulpot ang isang maitim na anino mula sa ilalim. Nahulog sa palanggana ang may-ari at hindi makabangon kaagad. Samantala, sinamantala ni matandang dapa ang pagkakataon at ginamit ang lahat ng lakas para gumapang. Lahat ng isda ay namangha sa kanyang ginagawa. Biglang narinig niya ang tinig ng kanyang kasintahan. Kaunti pa, konting-konti na lang. Kaunti pa, sige lang, kaunti pa. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Ang dagat sa ilalim ng takip silim ay kumikislap ng pag-asa. Ngunit sa huli, nahuli pa rin siya ng may-ari ng tindahan. Pinagalitan niya ang matandang isda ni hindi raw ito matahimik kahit matanda na. Ngunit may kakaiba siyang napansin sa isdang ito. Biglang lumabas mula sa bibig nito ang isang matalim na espada. Ito ang espadang dinala ni Pada mula sa aquarium ng mga ornamental fish. Pag-asa na dinala niya gamit ang sugatang katawan. Sa sakit, nabitawan ng may-ari si matandang dapa. Bitbit ang hindi natupad na pangarap ni Pada. Lumangoy siya ng buong lakas patungo sa kailaliman ng dagat. Sa wakas, natamo niya ang kalayaan. Ngunit walang sino man ang nakapansin. Na nakangising nakatingin ang may-ari sa dagat sa harapan niya. Ang dagat na tinalunan ni matandang dapa ay isa lang palang fish pond na kanya ring pagmamayari.